Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Welcome po sa ating worship Sunday celebration, Brethren in Christ. At tayo po ay naniniwala na ang Diyos ay lagi pong mayroong pong inihanda sa ating mga buhay upang tayo po ay patuloy na mapalakas sa ating espiritual na buhay, mapalago sa ating espiritual na buhay, mga kapatid. Again, welcome sa ating pong Sunday worship celebration. At before we listen the Word of God, brethren, we believe the power of confession. That's why we ought to confess first before we listen. Of course, we will do it by faith. Dahil ang sabi po ng Romans, brethren in Christ, if we confess it, Jesus Christ with our mouth and believes in our hearts, we will be saved. So salvation is the outcome of what we believe in our hearts at what we confess with our mouth, brethren in Christ. Kaya naniniwala ho tayo mga kapatid that there's power in our tongue because ang sabi ng Proverbs, life and death is in the power of our tongue. Again, brethren in Christ, let us do it, let us confess with boldness, faith and confidence, brethren in Christ. Sabihin po natin, thank God I am prosperous because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed, extremely blessed, highly favored, deeply loved. Sabihin natin, thank God I am your child. I cannot be denied, I am your beloved. Everything in my life is well. Sabihin natin, my life is well, my family is well, my job is well, my business is well. In the presence of God, nothing is missing, nothing is broken. Sabihin natin, all is well. Mga kapatid, tandaan po natin, walang ibang mainam na lugar kundi sa presensya ng ating Panginoon. Because where the presence of God is, there is liberty, there is healing, there is probation, there is protection, there is everything we need, brethren in Christ. The title of our message for today is, It's because of God's goodness to us. Let me repeat, brethren in Christ, it's because of God's goodness to us. Ating pong mababasa, mga kapatid, sa Romans 2:4, Tagalog ang Biblia. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. And in Amplified Version, Romans 2:4, or are you so blind as to trifle with and presume upon and despise and underestimate the wealth of His kindness and forbearance and long-suffering patience? Are you unmindful or actually ignorant of the fact that God's kindness is intended to lead you to repent, to change your mind and inner man to accept God's will? So here, brethren in Christ, maliwanag na dahil sa kabutihan ng Diyos, tayo ay nangagbalik loob sa Kaniya, tayo ay mga nagsisi, tayo ay nagbago ng pananaw sa buhay, kaisipan sa buhay, mga kapatid. At tandaan po natin, ang Diyos ay naging mabuti sa atin dahil gumawa tayo ng kabutihan sa Kanya, kundi maging tayo po ay nasa lugar pa ng kasalanan, tayo po ay nakaranas na po ng Kanyang kabutihan. Wala po yan, mga kapatid, pagkakalayo sa isang mabuting ama. Ang isang mabuting ama, bagamat ang kanyang anak ay wala pa hong nagawang kabutihan sa kanya, subalit ang isang mabuting ama ay gumagawa ng kabutihan sa kanyang anak. Mga kapatid, let me repeat, naging mabuti ang Diyos sa atin hindi dahil sa tayo ay gumawa ng kabutihan sa Kanya. Naging mabuti ang Diyos sa atin dahil Siya ay mabuting Diyos, mga kapatid. Again, without doing anything, we will experience the goodness of God. Kaya nga po, mga kapatid, mahalaga na maunawaan po natin ito na
ang Diyos ay naging mabuti sa atin noon pa man nung tayo ay makasalanan pa. Kaya sabi po dito mga kapatid sa Philippians 1:6 Tagalog ang Biblia, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. And in Amplified Version, Philippians 1:6, and I am convinced and sure of this very thing, that he who began a good work in you will continue until the day of Jesus Christ, right up to the time of his return, developing that good works and perfecting and bringing it to full completion in you. Kaya mga kapatid, whatever He started in us, He will accomplish it until the day of our Lord Jesus Christ. Hindi po ang Lord magpapasimula ng isang bagay for a while or for the meantime. Once ng Diyos ay nagpasimula sa atin ng kabutihan, ito ay Kanyang lulubusin hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Now, brethren in Christ, how God in Christ Jesus showed us His goodness. Let me repeat. How God in Christ Jesus showed us His goodness. We will tackle three things, brethren in Christ, at i-acronym po natin ang DLP, brethren in Christ, dahil upang madali natin maunawaan at matandaan, mga kapatid. First point, Jesus died for us when we were still sinners. Let me repeat. Jesus died for us when we were still sinners. Makasalanan pa ho tayo, namatay na po ang ating Panginoong Hesukristo para sa atin. At ito po ay ating mababasa sa Romans 5:8, Tagalog ang Biblia. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. And in Amplified Version, Romans 5:8, but God shows and clearly proves His own love for us by the fact that while we were still sinners, Christ, the Messiah, the Anointed One, died for us. Kaya nakita nyo po mga kapatid, hindi po dahil sa gumawa tayo ng kabutihan at katuwiran, kaya si Jesus ay namatay para sa atin. In fact, wala pa ho tayo sa Panginoon, hindi pa ho tayo nagbabalik sa Panginoon, mga makasalanan pa ho tayo, si Jesus ay namatay na po para sa atin. Kaya maliwanag na God is faithful to us not because we are faithful. God is good to us not because we are good, brethren in Christ. Ay maliwanag naman na wala pa man tayo nagawa, ay may ginawa na po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ulitin ko, tayo pa man ay makasalanan pa, si Jesus ay namatay na po para sa atin. At tandaan po natin, God has a purpose why He died on the cross for us. In fact, tayo ay binili ng Kanyang dugo, mga kapatid, hindi ng pilak o gintuman. We are bought by the precious blood of our Lord Jesus Christ. At atin po itong mababasa sa 1 Peter 1:18 hanggang 21, Tagalog ang Biblia, na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo, na nakikilala nga ng una bago itinatag ang sanglibutan. Wala pa ho tayo, mga kapatid. Ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo, na sa pamamagitan niya ay nananampalataya kayo sa Diyos, na sa kaniya'y bumuhay na maguli sa mga patay, at sa kaniya'y nagbigay ng kaluwalhatian upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapasa Diyos. And in Amplified Version, 1 Peter 1:18-21, you must know, recognize that you were redeemed, ransom
from the useless, fruitless way of living inherited by tradition from your forefathers, not with corruptible things such as silver and gold, but you were purchased with the precious blood of Christ the Messiah, like that of a sacrificial lamb without blemish or spot. It is true that he was chosen and foreordained, destined, and foreknown for it before the foundation of the world, but he was brought out to public view, made manifest in these last days at the end of the times for the sake of you. So mga kapatid, malinaw na kung si Jesus ay namatay na para sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa, ay binili tayo ng kanyang precious blood, brethren in Christ, at ito po ay pinano ng Diyos beforehand. Kaya nga tayo ay destined, brethren in Christ, na wala pa man ang sanglibutan, wala pa man ang tao, tayo ay nasa puso na ng Diyos, nasa kaisipan na ng Diyos, at si Jesus ay namatay sa atin nung tayo po ay makasalanan pa. At again, it's because of God's goodness. Why Jesus Christ died on the cross when we were still sinners? Because He is good. It's because of God's goodness, brethren in Christ. And now, let us continue reading, brethren in Christ, and verse 21, through Him you believe, adhered to, rely on God, whom raised Him up from the dead, and gave Him honor and glory, so that your faith and hope are centered and rest in God. Kaya mga kapatid, it was done before we know Jesus Christ, before we come to Jesus Christ. At dahil nga po si Jesus ay namatay na sa atin, nung tayo po ay makasalanan pa, kaya it's God's work, brethren in Christ, why we believe what the Lord Jesus Christ had done on the cross of Calvary. Also here in Ephesians 1:4 hanggang 6, Tagalog ang Biblia, ayon sa pagkapili niya sa atin sa kaniya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig, na tayo'y itinalaga niya ng una pa man, let me repeat, na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukup-kup na tulad sa mga anak, sa pamamagitan ni Hesukristo sa ganang kaniya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban, sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya, na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal. And in Amplified Version, Ephesians 1:4 and 6, even as in His love, He chose us, actually picked us out for Himself as His own in Christ before the foundation of the world, that we should be holy, consecrated, and set apart for Him, and blameless in His sight, even above reproach before Him in love. For He foreordained us, destined us, planned in love for us to be adopted, revealed as His own children through Jesus Christ in accordance with the purpose of His will, because it pleased Him and was His kind intent, so that we might be to the praise and the commendation of His glorious grace, favor, and mercy, which He so freely bestowed on us in the beloved brethren in Christ. At yan po mga kapatid ang ating makikita na ang Diyos ay talagang may plano na maganda sa ating mga buhay, at ang plano na yan mga kapatid ay yung tinatawag po nating redemption. At uli mga kapatid, wala pa tayo kay Lord, hindi pa tayo nagbalik loob sa Kanya, mga makasalanan pa ho tayo, si Jesus ay namatay na po para sa atin. It's because of God's goodness sa buhay ng bawat isa. And second point, brethren in Christ, Jesus loves us. Jesus loved for us when we were still sinner.
So mga kapatid, naranasan na po natin, ipinadama na ng Diyos ang kanyang pag-ibig nung tayo po ay makasalanan pa. Atin pong mababasa muli sa Romans 5:8 Tagalog ang Biblia, datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. And in Amplified Version, Romans 5:8, but God shows and clearly proves His own love for us by the fact that while we were still sinners, Christ, the Messiah, the Anointed One, died for us. Nakita niyo po mga kapatid, na tayo ay makasalanan pa, na inibig na tayo ng Diyos, minahal na tayo ng Diyos, pinahalagahan na tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya minahal tayo ng Diyos, hindi dahil sa tayo ay nagmahal sa Kanya, minahal tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig, mga kapatid, at minahal tayo noon pa man, maging tayo ay nasa kalagayan pa ng kasalanan, mga kapatid, because God loves us when we were still sinners, brethren in Christ. Kaya nga po, kung yung familiar na verse natin sa John 3:16, sinasabi po, mga kapatid, sa John 3:16 hanggang 17, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa Kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. And in Amplified Version, John 3:16-17, for God so greatly loved and dearly prized the world that He even gave up His only begotten unique Son, so that whoever believes in, trusts in, clings to, relies on Him, shall not perish, come to destruction, be lost, but have eternal, everlasting life. For God did not send the Son into the world in order to judge, to reject, to condemn, to pass sentence on the world, but that the world might find salvation and be made safe and sound through Him. So nakita po natin, mga kapatid, na ang mundo o ang tao, makasalanan pa lang, sinugunan po ng Diyos ang kanyang anak, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo, upang iligtas ang sanglibutan, hindi po para hatulan ang sanglibutan. Kaya bago po tayo lumapit sa Diyos, bago tayo magbalik loob sa Diyos, minahal na po tayo ng ating Panginoon. Kaya paano po ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal? Atin po itong mababasa sa Ephesians 3:17 hanggang 19 Tagalog ang Biblia, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, upang kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig, ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal. Let me repeat, brethren in Christ, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, upang kayo'y magugat at magtumibay sa pag-ibig, ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal, kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at ang lalim, at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. And in Amplified Version, Ephesians 3:17-19, may Christ through your faith actually dwell, settle down, abide, make His permanent home in you, in your hearts. May you be rooted deep in love and founded securely on love, that you may have the power and be strong to apprehend and grasp with all the saints, God's devoted people, the experience of that love, what is the breadth and length and height and depth of it, that you may really come to know practically through experience for yourselves the love of Christ, which far surpasses mere knowledge without experience,
that you may be filled through all your being, unto all the fullness of God, may have the richest measure of the divine presence, and become a body wholly filled and flooded with God Himself. So mga kapatid, ang sabi po doon, mga kapatid, na tayo ay dapat maging rooted sa pag-ibig ng Diyos na hindi masayod ng ating kaisipan. Why He did this to us? Because mga kapatid, hindi natin alam ang kaisipan ng Diyos, and He should is, di ba nakita nyo po, maalaman natin kung ano ang taas, ang lalim, ang luwang, ang haba. Kung atin pong ipipicture out mga kapatid, iyan po ay cross, mga kapatid. Ulitin natin kung ano ang taas, ano ang lalim, ano ang haba, ano ang luwang, ano ang haba. So, kung atin pong ipipicture out, iyan po ay cross, mga kapatid. Kaya, God showed His love, Jesus showed His love when He died on the cross of Calvary, brethren in Christ. Kaya napakahalaga ho na maunawaan natin na wala pa tayo kay Lord, di pa tayo nagbabalik kay Lord, at mga makasalanan pa tayo, minahal na po tayo ng Diyos. It's because of His goodness, brethren in Christ. Third point, Jesus pardoned for us when we were still sinners. Tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos ay nagpatawad na po sa atin bago pa man tayo nagbalik-loob sa Kanya, lumapit sa Kanya mga kapatid. Nung tayo ay makasalanan pa, pinatawad na po tayo ng ating Panginoon. Romans 4:4-6 Tagalog ang Biblia. Ngayon sa Kaniya na gumagaway, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. Datapwat, let me repeat, ngayon sa Kaniya na gumagaway, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. Datapwat sa Kaniya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa Kaniya na umaaring ganap sa masama. Let me repeat, umaaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katuwiran. Gayunman, nang sinasambit ni David na kapalaran ng tao, na sa kaniya'y ibinibilang ng Diyos ang katuwiran ng walang mga gawa. And in Amplified Version, Romans 4:4-6, now to a laborer, his wages are not counted as a favor or a gift, but as an obligation, something owed to him. But to one who not working by the law, trusts, believes fully in Him who justifies the ungodly. Let me repeat, who justifies the ungodly, his faith is credited to him as righteousness, the standing acceptable to God. Thus David congratulates the man and pronounces a blessing on him to whom God credits righteousness apart from the works he does, brethren in Christ. So maliwanag mga kapatid na ang Diyos ay nagpapaging dapat sa mga makasalanan. Mga kapatid, malinaw po doon sa ating binasa na nag-aaring ganap sa mga masama, ang sabi po ng Biblia, mga kapatid. Kaya tayo po ay mga makasalanan pa. Mga kapatid, masama pa ho tayo, inaring ganap na po tayo apart from the works or apart from obedience sa kautusan, mga kapatid. At ito po ang sinasabi sa Colossians 2:13 Tagalog ang Biblia, at nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo. Nakalakip niya na ipinatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan. And in Good News Bible, Colossians 2:13, you were at one time spiritually dead because of your sins and because you were Gentiles without the law, but God has now brought you to life with Christ. God forgave us all our sins. Kaya mga kapatid, kung tayo ay pinapaging dapat na po nung tayo po ay masama pa, so sabi dito ng Bible, pinatawad ang ating mga kasalanan, mga kapatid, nung tayo pa man ay mga patay, ay talagang
kalakip na po tayong binuhay kasama ng ating Panginoon Kristo and pinatawad na po ang ating mga kasalanan. Kaya nga po, are we wondering why sinners ay napuprolong ang buhay? Dahil marami nagtataka, bakit kaya mga makasalanan humahaba ang buhay? Ito po mga kapatid ang sabi ng Ecclesiastes 7:15, Tagalog ang Biblia. Lahat ng ito ay nakita ko sa mga kaarawan ng aking walang kabuluhan, may matuwid na namamatay sa kanyang katuwiran at may masama na humahaba ang buhay sa kanyang masamang gawa. And in Amplified Version, Ecclesiastes 7:15, I have seen everything in the days of my vanity, my emptiness, falsity, vainglory, and futility. There is a righteous man who perishes in his righteousness, and there is a wicked man who prolongs his life in spite of his evil doing. Kaya mga kapatid, bakit po humahaba ang buhay nga naman ng mga makasalanan? Ito po mga kapatid ang exact reason ng Diyos, kasi ang sabi po ng 2 Peter 3:9, Tagalog ang Biblia, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. And in Amplified Version, 2 Peter 3:9, the Lord does not delay and is not tardy or slow about what He promises, according to some people's conception of slowness, but He is long-suffering, extraordinarily patient toward you, not desiring that any should perish, but that all should turn to repentance. Nakita po natin kung gaano kabuti ang Diyos na ang mga makasalanan, mga kapatid, ay binibigyan niya ng pagkakataon na makapagsisi at makapagbalik loob sa Kanya. That's the reason why the Lord prolonged the life of the evildoers or sinners. Kasi gusto niya na lahat ay makapagsisi, makapagbalik loob sa Kanya, dahil in fact, ayaw ng Diyos na isa man ay mapahamak mga kapatid. On how we will do it. Sabi po ng 1 John 1:9, Tagalog ang Biblia, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. And in Amplified Version, 1 John 1:9, if we freely admit that we have sinned and confess our sins, He is faithful and just, true to His own nature and promises, and will forgive our sins, dismiss our lawlessness, and continuously cleanse us from all unrighteousness, everything not in conformity to His will in purpose, thought, and action. Kaya mga kapatid, dahil nga po pinatawad tayo ng Diyos nung tayo po ay wala pa sa Kanya, at of course because God is the one doing in us, brethren, para tayo ay sumampalataya sa Kanya, at nang tayo ay sumampalataya sa Kanya ay nag-confess tayo ng ating mga kasalanan, and the Lord forgive all of our sins and He cleanse us from all our unrighteousness, brethren. Kaya dito sa Hebrews 7:27, Tagalog ang Biblia, na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain na gaya niyaong mga dakilang saserdote, una-unay patungkol sa kanyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan, sapagkat ito'y ginawa ni Jesus Christ minsan magpakailanman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili mga kapatid. So here, brethren in Christ, makikita po natin na minsan lamang po ginawa ng ating Panginoon, at atin po itong mababasa, brethren in Christ, na minsan lang ginawa ng Panginoon ang kanyang paghahandog, at ito po ay magpakailanman, mga kapatid. And also here, brethren in Christ, in sinasabi po mga kapatid sa let's see, brethren in Christ,
Dito po mga kapatid sa Hebrews 10:14, ito naman po ang wika sa Tagalog ang Biblia, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. So tayo mga kapatid ay pinapaging banal ng ating Panginoon dahil sa kanyang ginawa minsan at magpakailanman sa krus po ng Kalbaryo. Tandaan po natin mga kapatid, si Jesus Christ typologically died before the foundation of the world as lamb. Mababasa po natin ito sa Revelation 13:8, Tagalog ang Biblia. At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa Kanya na ang kani-kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay, buhat ng itatag ang sanglibutan. And in Amplified Version, Revelation 13:8, and all the inhabitants of the earth will fall down in adoration and pay him homage. Everyone whose name has not been recorded in the book of life of the Lamb that was slain in sacrifice from the foundation of the world. Nakita po ba natin mga kapatid na Jesus Christ typologically as lamb, he was been already slain before the foundation of the world. Kaya naniniwala ho tayo that God has been already forgiven the world before the world began, brethren in Christ. Kaya wala pa man tayo kay Lord, hindi pa man tayo nagbalik loob sa Kanya, tayo po ay pinatawad na ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, to sum up of what we tackled today, it's because of God's goodness to us, and we acronym DLP. First point, Jesus died for us when we were still sinners. Second point, Jesus loved us when we were still sinners. And third point, God pardoned us when we were yet sinners, brethren in Christ. Kaya maliwanag na si Jesus ay namatay para sa atin nung tayo ay makasalanan pa, minahal na tayo ng Diyos nung tayo ay makasalanan pa, at pinatawad na tayo ng Diyos nung tayo po ay mga makasalanan pa. And tandaan po natin na ang kabutihan ng Diyos at ang lahat ng ginawa tulad ng pagpapatawad, pagmamahal, mga kapatid, at pagliligtas sa atin, ito po ay benepisyo lamang sa atin ng ating Panginoon, or ito ay bunga lamang ng kabutihan ng Diyos sa atin. At mababasa po natin sa Psalms 103, 2 hanggang 5 Tagalog ang Biblia, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng inyong lahat na mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat na mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. And in Amplified Version, Psalms 103, verses 2 to 5, blessed, affectionately, gratefully praise the Lord, O my soul, and forget not one of all His benefits. Dito, kanina, huwag kakalimutan ang lahat ng kanyang mabubuting gawa, pero ang binanggit dito, benefits. Let me repeat. And forget not one of all His benefits, who forgives everyone of all your iniquities, who heals each one of all your diseases, who redeems your life from the pit and corruption, and beautifies, dignifies, and crowns you with loving kindness and tender mercy, who satisfy your mouth, your necessity and desire at your personal age and situation with good, so that your youth renewed is like the eagle's strong, overcoming, soaring. So here, brethren in Christ, makita po natin na lahat ng ginawa ng Diyos sa ating mga buhay at lahat po ng tinapos na gawa ng ating Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo are all God's benefits sa atin, at ito po ay dahil sa kanyang kabutihan, mga kapatid. Kaya
anuman ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay at gagawin ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid, it's all because of God's goodness to us. Kaya napakabuti sa atin. Wala pa ho tayo kay Lord. Mga makasalanan pa po tayo. Mga hindi pa tayo nagbalik loob sa Kanya. Hindi pa tayo nanumbalik sa Kanya. Hindi pa ho tayo nagsisi. Pero si Jesus ay namatay na po para sa atin. Si Jesus ay nagmahal na po sa atin. At si Jesus, mga kapatid, ay makikita po natin, mga kapatid, na nagpatawad na ng lahat ng ating kasalanan bilang kanyang mga nilalang, mga kapatid. It's all because of the goodness. At ang sabi nga po ng binasa natin sa Psalms, dahil sa kabutihan ng Diyos or dahil sa benepisyo ito ng Diyos, kaya naranasan natin ang lahat ng bagay. It's all because of God's goodness, brethren in Christ. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Lord, kami po ay nagpapasalamat dahil tunay nga po na kayo ay naging mabuti sa amin noon pa man kami ay mga makasalanan pa. Salamat, Jesus, dahil ikaw ay namatay sa amin nung kami ay mga makasalanan pa. Minahal mo na kami, Panginoon, nung kami ay mga makasalanan pa. Pinatawad mo ng aming mga kasalanan nung kami ay mga makasalanan pa. Thank you, Jesus, because it's all of your goodness sa amin. Hindi dahil sa kami ay naging mabuti sa iyo, kundi ikaw ay naging mabuti sa amin. Thank you so much, God. Thank you so much, Jesus, sa lahat ng tinapos mo na gawa sa krus ng Kalbaryo. Thank you, Lord, for all of your benefits. Ang mga pagpapala, mga biyaya ay benepisyo mo sa amin dahil kayo ay mabuti sa amin. Thank you sa mga ginawa mong kabutihan, ginagawang kabutihan at gagawin pa na kabutihan sa aming mga buhay. May your name patuloy pong mag-glorify sa aming mga buhay. May your name be lifted up sa aming mga buhay at patuloy po kayong makilala ng mga tao, Panginoon. Salamat dahil tunay nga po na lahat ng aming nararanasan ngayon ay wala pa man ang sanglibutan, wala pa man ang mga tao, ito po ay inyo na pong ipinanukala, ito na po ay inyo pong plinano sa aming mga buhay. Kaya Lord, thank you. At alam po namin na isa sa mga benepisyo mo sa amin, sa inyong kabutihan sa amin, ay yung mapagpala ang aming mga buhay, mabiyayaan ang aming mga buhay. Kaya Lord, sa lahat ng aming mga kapatid na may mga pangangailangan, hayaan po ninyo na maranasan nila ang iyong provision. At sa lahat ng aming mga kapatid na may mga prayer, ay maranasan nila ang katugunan ng kanilang mga panalangin. Thank you, Lord. We decree blessing upon blessing, grace upon grace, favor upon favor, goodness upon goodness, Jesus. Victory upon victory, God. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan at katapatan sa buhay ng bawat isa sa amin. And this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. It's because of God's goodness to us. Brethren in Christ, sumaatin po ang pagpapala ng Ama, ang pagliligtas ng ating Panginoong Kristo at ang pag-aliw ng banal na Espiritu. Humayo tayong taglay-taglay ang kabutihan ng Diyos na ginawa, ginagawa at gagawin pa ng Panginoon sa ating mga buhay. Once again, happy and blessed Sunday to everyone. God bless us all. Amen and amen.